Damag, nawala ang lahat sa lalaking ito. Ang kanyang anak na babae ay dinukot at pinaslang. Ang kanyang asawa ay hindi matanggap ang katotohanan kaya gumawa siya ng isang bagay na hindi tama. Ang pagkawala ng dalawang mahal sa buhay ay nagdulot kay Sojin ng matinding kawalan ng pag-asa. Nais din niyang gawin ang ginawa ng kanyang asawa, ngunit bigla siyang natauhan. Nagpasya siyang ay parusa sa mga salarin ang kanilang ginawa. Kaya kinuha ni Sojin ang talaan ng kanyang pag-uusap sa mamamatay tao at muli itong pinakinggan. Umaasa siyang makahanap ng mga pahiwatig mula sa talaang yun. Gayunpaman, aksidenteng nadiskubre ni Sojin ang isang kakaibang bagay nang kausapin niya ang isang hindi kilalang babae. Nang araw na yun, labis ang kanyang pag-aalala at gusto niyang hanapin ang anak. Ngunit patuloy na tumatawag ang babae upang hilingin na ibalik niya ang telepono. Noong oras na yun inisip niyang isa lamang itong manloloko kaya binaliwala niya. Ngunit nang muli niyang pakinggan ang talaan, nadiskubre niya ang isang bagay na mahirap paniwalaan. Nakarinig si Sojin ng kakaibang ingay sa telepono kaya nagtuon siya ng pansin upang pakinggan muli. Lumabas na yun ay ang ulat ng bagyo noong 8 ng Agosto sa telebisyon. Hindi maunawaan ni Sojin kung ano ang nangyayari dahil malinaw na Setyembre ang petsa ng maganap ang tawag. Bakit kaya balitang Agosto ang nasa telebisyon sa araw na yun? 2 araw ang nakalipas, aksidenteng nabasag ng anak ni Sojin na si Dabin ang baso ng alak. Agad na hinila ni Sojin si Dabin palayo at sinermonan nito. Binalaan niya ang anak na kung hindi magpapakabait ay maglalakad na umuwi mag-isa. Bilang resulta, nawala si Dabin bago matapos ang sayawan. 24 na oras matapos mawala si Dabin, biglang nakatanggap si Sojin ng isang kakaibang tawag. Ang taong nasa kabilang linya ay nagsabi lamang ng isang pangungusap na ligtas ang bata. Pagkatapos ay agad siyang ibinaba ang tawag. Kaya napagpasyahan ng investigasyon na hindi ito kaso ng simpleng pagkawala kundi pagdukot. May isang grupo ng mga tao ang naghintay sa villa ni Sojin. Isang buong araw na silang naghihintay ngunit walang natanggap na tawag mula sa mga dumukot. Lubos na naghilakbot si Sojin at ang kanyang asawa. Eksaktong alas 10:30, tumunog na ang telepono. Isang babae ang humiling kay Sojin na ibalik ang telepono nang walang malinaw na dahilan. Ngunit dahil sa pag-aalala sa anak, wala siyang panahon para magaksaya kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Pagkalipas ng 1 minuto, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang mga dumukot na ang tumawag. Ngunit isang pangungusap lamang ang iniwan na makakauwi na ang anak kinabukasan. Pagkaraan, agad ibinaba ng dumukot ang tawag. Dahil napakaikli ng tawag, hindi natukoy ng pulisya ang eksaktong lokasyon nila. Ang nakapagpagulo sa lahat ay hindi binanggit ng dumukot ang anumang pantubos. Hindi mapakali si Sojin dahil sa matinding pag-aalala. Kinuha niya ang telepono at nagpadala ng sunod-sunod na mensahe upang hanapin ang anak. Sa panahong ito, napansin niya ang mensahe mula sa babae na patuloy pa rin sa paghingi ng telepono. Hindi na ito pinag-isipan pa ni Sojin at nagpadala siya ng mensahe sa kanya bilang panganib na subukan hanapin ang taong yun. Sa sandaling yun, biglang tumunog ang doorbell. Lahat ay nagmamadaling lumabas. Natakot ang naghatid nang makita ang dami ng tao kaya agad siyang tumakbo palayo. Pinaharurot niya ang dekuryenteng sasakyan at umalis. Nagulat ang lahat. Habang nakatingin sa kahon, naging kakaiba ang katahimikan ng paligid. Kahit anong isipin nila, hindi nila maunawaan. Sinabi ng mga dumukot na makakauwi si Dabin ngayon. Ngunit paano magkakasya sa ganoong kaliit na kahon ang bata? Pumapasok sa isip ni Sojin ang masamang pangitain. At totoo nga, nang buksan ng kahon, sa loob ay may dagwang daliri. Lubos na naduraj ang damdamin ng asawa ni Sojin sa pangyayaring ito. Dahil kahapon, nilagyan niya ng karton na hugis na benda ang kamay ng anak. Matapos magsagawa ng pagsusuri ang pulisya, nakumpirma nilang kay Dabin nga ang daliri. Mas masakit pa ay nawala na ng buhay ang daliri na nangangahulugang pinutol ito pagkatapos mamatay si Dabin. Nang marinig ito ni Sojin at ng kanyang asawa, sila ay lubos na nalungkot. Nahimatay agad si Hanche sa lugar. Ngunit sa gabing yun, nakatanggap si Sojin ng text message mula sa kanyang asawa. Hindi kinaya ni Hanche ang sakit ng pagkawala ng anak kaya umakyat siya sa tulay at tumalon. Dahil malakas ang agos ng tubig sa ilog, hindi natagpuan ang kanyang katawan. Sa loob lamang ng 48 oras, nawala ni Sojin ang anak at pagkatapos ang asawa. Lubos niyang pinagdudahan ang kanyang buhay at inisip na nakainis siya ng tao sa kanyang nakaraang buhay. Pumunta si Sojin sa lugar kung saan tumalon ang kanyang asawa at dahan-daang umakyat sa tulay. Eksaktong alas 10:33 ng Setyembre 10, biglang nakatanggap si Sojin ng text message sa telepono. Kinuha niya ito upang tingnan at nagulat na mula pa rin ito sa babae. Handang ibalik na ni Sojin ang telepono nang maya't-maya ay dumating ang bagong mensahe. Sa pagkakataong ito, sinabi ng babae na nakita niya ang anak ni Sojin. Naggising ito sa diwa ni Sojin at napagtanto niyang hindi pa nahuhuli ang mga dumukot. Kaya hindi siya basta-basta mamamatay. Tinawagan ni Sojin ang babae at nakipagkasundo na magkita sila bukas upang talakayin ang mga detalye. Sa sandaling yun, may kakaibang nangyari.
Sa kanyang likuran, dumaan ang isang bus na may sakay na mga bilanggo na nakatakdang patawan ng kamatayan. Ang babaeng nakaupo sa sasakyan ang siyang kausap ni Sojin. Kinabukasan, nagkita ang dalawa ayon sa kasunduan. Ngunit nang tingnan mabuti, magkaiba ang kulay ng paligid. Ang mainit na kulay rosas na espasyo ay kay Eri, habang ang malamig na kulay abong espasyo ay kay Sojin. Magkaharap na nakaupo ang dalawa ngunit hindi sila nakikita. Nais ibalik ni Eri ang telepono, samantalang nais naman ni Sojin ang impormasyon tungkol sa nawawalang anak. Patuloy na tumatawag si Eri ngunit hindi nakakonekta. Pagkalipas ng 3 araw mula nang mawala ang asawa at anak ni Sojin, nagpadala siya ng text kay Eri. Akala ni Sojin ay sapat na ang pagiging malungkot ng kanyang buhay ngunit si Eri ay hindi tinupad ang pangako at tila niloloko pa siya. Magkatabi silang nakaupo sa parehong mesa ngunit parehong naghintay sa isa't isa ng 3 oras. Sa huli, pareho nilang inisip na nakatagpo sila ng manloloko sa internet kaya umalis silang parehong nabigo. Nagmamadaling pumunta si Eri sa ospital ngunit nadiskubre niyang nawala ang kanyang ina. Buong araw ay naghanap si Eri ngunit walang balita tungkol dito. Eksaktong alas 10:33 ng gabing yon, nakatanggap si Eri ng text mula kay Sojin. Sa araw ay tinanong niya kung bakit hindi tinupad ang kasunduan. Lalo pang nagalit si Eri na dati nang masama ang loob. 3 oras siyang naghintay ngunit sinabi ni Sojin na siya ang hindi samipot. Nawala ang ina ni Eri at si Sojin naman ay nawala ng mag-ina. Kaya parehong nagwala at nagtalo ang dalawa. Galit na sinabi ni Eri na kung alam niyang manloloko si Sojin, hindi sana siya tumulong magpaskil ng wanted poster sa harap ng kapihan. Mas nakakainis pa ay mali ang petsa ng pagkawala ng anak ni Sojin na isinulat niya. Sa narinig, agad namang naiinis si Sojin at muling nagtanong kung sino ang manloloko. Pagkatapos, ibinaba nilang pareho ang tawag sa gitna ng pagtatalo. Kinabukasan, nakatanggap si Sojin ng abiso mula sa himpilan ng pulisya. Natagpuan na daw nila ang naghatid ng kahon. Ngunit sa pamamagitan ng teknikal na pagsusuri, hindi ito ang dumukot. Ipinahayag din ng pulisya na kahit hindi natagpuan ang katawan ni Dabin ay halos makumpirma na wala na itong pag-asang mabuhay. Nang marinig ni Sojin ang balitang ito, para siyang bumalik sa guho ng kanyang bangungot. Kahit gaano siya sumigaw, wala itong silbi. Kinuha ni Sojin ang kanyang telepono at pinakinggan ang talaan ng pag-uusap niya sa mga dumukot noong araw na yon. Nalaman niya habang kausap si Eri na ang palabas sa telebisyon ay ang balita noong 8 ng Agosto. Agad na tumakbo si Sojin papunta sa bulletin board ng kapihan upang tingnan kung makikita niya ang pabatid na binanggit ni Eri. Fan ng mga papel ang buong dingding ngunit walang makitang abiso ng nawawalang tao. Nang aalis na sana siya, isang hangin ang umihip at tinangay ang papel sa itaas. Lumitaw ang nanilaw na abiso ng nawawalang tao. Sa kanyang pagkagulat, nabago pala ang aktwal na petsa ng pagkawala mula Setyembre tungo sa Agosto. Lubos itong nagbago sa pananaw ni Sojin sa mundo. Totoo pala ang sinabi ni Eri. Sa sandaling yon, isang matapang na ideya ang sumagi sa isip niya. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tumawag. Isa itong tawag na tumawid sa panahon. Noong 13 ng Agosto, nakatanggap si Eri ng tawag mula kay Sojin na nasa 13 ng Setyembre. Agad siyang nagtanong kung anong araw ngayon. Nasa Agosto ba si Eri? Ngunit sinagot siya nito ng masungit at tinawag siyang baliw. Nagtanong ba siya ng ganoon lang? Iritadong sinabi rin ni Eri na siyempre ngayon ay 13 ng Agosto. Noon lang nakumpirma ni Sojin na ang panahong kinaroroonan niya ay isang buwan ang pagitan sa kay Eri. Kung tutulungan lang siya ni Eri, maaari niyang mailigtas ang asawa at anak niya. Ngunit sinabi ni Eri na hindi siya handal. Malinaw na hindi kapanipaniwala para sa kanya ang mga sinabi ni Sojin kaya tumanggi siyang tumulong. Dahil ito na lamang ang tanging pag-asa ni Sojin, nagpasya siyang huwag sumuko at muling tinawagan si Eri. Alam niyang mahalaga ang oras. Pagsapit ng 34 na minuto, tuluyang naputol ang tawag. Gayunpaman, kailangang makahanap si Sojin ng paraan para maniwala si Eri sa kanya. Kaya nakabuo siya ng kakaibang plano. Ipinadala ni Sojin kay Eri ang mga nanalong numero sa loto noong 15 ng Agosto. May kaibigan si Eri na si Gon Yuka, na nagsinungaling at sinabing kaya niyang gamitin ang teknolohiya sa pagtukoy ng lokasyon para hanapin ang kanyang ina. Ngunit kailangan niyang ibigay ang kanyang personal na impormasyon at bankbook. Dahil sabik si Eri na mahanap ang ina, agad siyang naniwala. Doon lamang siya natauhan nang makatanggap mula sa bangko ng mensahe ng pag-atras ng pera at nalamang naloko siya. Ngayon, hindi lang ina kundi pati pera ang nawala kay Eri. Sa gitna ng malakas na ulan, siya ay napaiyak. Noon niya napansin ang impormasyon tungkol sa loto sa pintuan. Bigla niyang naalala ang mensaheng natanggap niya. Nang ikumpara niya ang mga numero, parehong-pareho ang mga ito. Lubos siyang noindang. Kinagabihan, si Eri na mismo ang kusang nakipag-ugnayan kay Sojin. Sinabi niya na kung tutulungan siya nitong hanapin si Gon Yu upang mabawi ang pera, paniniwalaan niya ang lahat ng sinasabi nito. Kinabukasan, hiniling ni Sojin kay Police Park na imbestigahan ang kinaroroonan ni Gon Yuka. Ngunit biglang nakatanggap si Sojin ng nakakagulat na balita na sa Setyembre, nakakulong si Eri dahil sa pagpatay kay Gon Yuk.
Sa bilangguan, nakaharap ni Sojin si Eri. Lumabas na noong gabi ng 17 ng Agosto, ayon sa address na ibinigay ni Sojin, nagpunta si Eri kay Gonyuka. Pagkakita pa lang, muntik na silang mag-away. Palihim na kumuha si Gonyuk ng ladrilyo habang si Eri naman ay may dalang kutsilyo. Karaniwan, nauna si Gonyuk na umatake gamit ang ladrilyo. Nauwi sa pagkamatay ni Gonyuk na si Eri ang nakasakit ng hindi sinasadya. Ngunit noong gabing yon bago mangyari, tinawagan ni Sojin si Eri at sinabi sa kanya ang lahat. Binigyan siya nito ng pagkakataong muling pumili. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Eri na itapon ang kutsilyo. Kinabukasan, bumalik si Sojin sa bilangguan at wala nang tala tungkol kay Eri. Nangangahulugan ito na tunay na nagbago ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, muli silang nag-usap. Ipinaalam ni Sojin kay Eri na maaari silang mag-ugnayan mula 10:33 hanggang 10:34 tuwing gabi. Kaya magpapadala siya ng mahalagang bagay sa pamamagitan ng mensahe. Unang ginawa ni Eri ay puntahan si Sojin noong Agosto. Akala niya magiging maayos ang lahat. Ngunit isang lalaking pilay ang biglang pumasok sa istasyon ng pulisya at sumigaw na siya ang pumatay kay Dabin. Mas nakakagulat ay inakusahan din niya si Sojin na pumatay sa kanyang anak. Nalito ang mga pulis. Maaaring may isa pang salarin. Agad na tinawagan ni Police Park si Sojin. Nang magkaharap si Sojin at ang dumukot sa kanyang anak, hindi niya napigilan ang galit at muntik na niyang patayin ito. Gayunman, nanatiling kalmado si Jinho. Sinabi ni Jinho kay Sojin na hindi siya nito kilala, ngunit kilala niya ito ng lubusan. Pareho silang mamamatay tao at parehong nawala ng anak. Lubos itong ikinagulat ni Sojin. Matapos mag-isip ng mabuti, napagtanto ni Sojin na si Jinho ang lalaking madalas makita na may hawak ng placard sa protesta sa ilalim ng kumpanya. Namatay ang anak ni Jinho sa sunog sa peryahan, isang proyektong hawak ni Sojin. Ipinipilit ni Jinho na gumamit si Sojin ng mababang kalidad na materyales na siyang sanhi ng sunog. Bagamat nasuri lahat ng materyales, tiniyak ni Sojin na imposible itong maging depektibo. Gayunpaman, dahil dito, labis siyang pinagalitan ng chairman. Ngayon lang naalala ni Sojin ang tungkol kay Jinho. Hindi niya inasahan na siya ang salarin. Ngunit ang pagkawala ng sarili niyang anak ay labis na nagpahirap sa kanya. Dahil umabot na sa ganitong punto, kinailangan ni Sojin na kalmayin ang sarili. Sunod niyang tanong ay kailan niya dapat lapitan si Jinho upang pigilan ang trahedya. Galit na sinabi ni Jinho na sa mga oras na yun ay puro ganoong usapan pa rin si Sojin. Noong nagpoprotesta siya sa harap ng gusali, bakit hindi siya pinuntahan ni Sojin? Sumunod na tanong ni Sojin ay mas detalyado pa, na kung ano ang ginawa ni Jinho isang buwan ang nakalipas at saan siya nanggaling. Pati kung paano niya dinukot ang anak ni Sojin. Inisip ni Police Park na parang pulis si Sojin kaya sinabihan siyang umuwi at magpahinga, saka siya pinaalis. Dahil walang nakuha, nagpa siya si Sojin na imbestigahan ito ng mag-isa. Pumunta siya sa kumpanya upang balikan ang ulat ng materyales mula maraming taon na ang nakalipas. Pumasok si Secretary Jiang na tanging pinagkakatiwalaan ni Sojin. Sinabi niya rito ang tungkol sa mamamatay tao. Nangakong hindi siya ipagkakanulo ni Secretary Jiang at gagawin ang pagsubaybay sa galaw ni Jinho noong nakaraang buwan. Pagsapit ng 10:33, muling nag-ugnay ang tawag na tumatawid sa panahon. Agad na binigyan ni Sojin si Eri ng dalawang gawain. Una, alamin ang galaw ni Jinho noong Agosto. Ikalawa, kumbinsihin ang Sojin noong Agosto. Madali ang unang gawain dahil wala pang ginagawang krimen si Jinho noon kaya direkta siyang mahaharap ni Eri. Ngunit sobrang hirap ng ikalawa. Mahirap para kay Eri na pumasok sa kumpanya ni Sojin dahil walang access card ay hindi ito posible. At kung makapasok man siya, mahirap hikayatin ng Sojin noong Agosto na naniniwala siyang kayang hulaan ang hinaharap at malalaman ang pagkidnap at pagpatay sa anak niya. Nagbigay si Sojin ng isang kondisyon na hindi matanggihan ni Eri, tutulong siyang hanapin ang ina nito. Nang buksan ni Eri ang impormasyong ipinadala ni Sojin tungkol sa mamamatay tao, lubos siyang nagulat. Hindi niya inaakalang siya yon. Kaya nabuo ang isang komplikadong kasunduan, tutulungan ni Sojin si Eri na hanapin ang bakas ng galaw ng kanyang ina sa Setyembre at kapalit nito ay dapat kumbinsihin ni Eri si Sojin noong Agosto upang mapigilan ang pagkidnap sa anak nito. Nang malaman ni Jian-hyuk ang problema ni Eri sa pagpasok sa gusaling opisina, nakaisip siya ng ideya. Pinagawa niya sa isang technician ang isang peking access card para kay Eri. Kinabukasan ng umaga, maayos na nakapasok si Eri sa kumpanya at nakatagpo si Sojin sa oras na yon. Taos puso niyang sinabi na sa loob ng ilang linggo, hindi lamang maaagaw ang anak ni Sojin kundi pati papatayin ito mismo sa lugar kung saan gumanap ang kanyang asawa. Ang salarin ay si Jinho na palaging nagpoprotesta sa ilalim ng gusaling ito. Mas kasindak-sindak pa, nagawa ng asawa ni Sojin ang isang bagay na walang pag-iisip dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Sinabi rin ni Eri na ang dahilan kung bakit niya alam ang lahat ng ito ay dahil nakipag-ugnayan siya kay Sojin noong buwan ng Setyembre. Gaya ng inaasahan, nang marinig ito ni Sojin ay agad nitong sinabi na dapat niyang tawagan ng pulisya o ipadala si Eri sa isang mental na ospital. Kaagad siyang hinabol palabas ng gwardya.
Bumalik ang oras sa Setyembre. Biglaang lumabas sa publiko ang kaso ng pagkidnap at sinimulan itong iulat ng media sa lahat ng lugar. Bawat artikulo ay nakaturo sa kumpanyang konstruksyon kung saan nagtatrabaho si Sojin. Upang mabawasan ang masamang epekto sa kumpanya, direkta siyang sinuspinde ng presidente sa kanyang trabaho. Gayunpaman, dahil sa balitang yon, isinapubliko ni Jinho ang huling lugar na nakita si Daban. Buong araw na nagtrabaho ang kapulisan at nakahanap ng mga pahiwatig sa gabi. Ngunit ang natagpuan lamang nila ay ang mga damit, laruan at isang litrato ni Daban. Noong Agosto, muling bumisita si Eri sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ina. Ibinigay ng nurse kay Eri ang isang napakahalagang impormasyon. Noong araw na nawala ang kanyang ina, may nakakita sa isang kaina-hinalang lalaking pumasok sa silid ng kanyang ina sa ospital. Nagmamadaling tumakbo si Eri sa silid ng surveillance upang suriin ang kuha ng kamera. May isang lalaking pilay na lumitaw sa larawan at nang suriing mabuti, ito ay si Jinho. Pagsapit ng alas 10:33 ng gabing yun, muling nagkaroon ng tawag. Sinabi ni Eri kay Sojin na nasa ospital din si Jinho noong araw na nawala ang kanyang ina. Hanggat mahahanap ni Sojin si Jinho, maaari nitong malaman ang mga palatandaan tungkol sa kanyang ina. Dahil wala pang ginagawang krimen si Jinho noong Agosto, sinabi ni Eri na pupunta siya sa bahay ni Jinho kinabukasan upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Bumalik ang oras sa Setyembre. Pumunta si Sojin sa himpilan ng pulisya upang kunin ang mga gamit ng kanyang anak na babae. Nagtanong siya kung paano hahawakan si Jinho. Sumagot si Police Officer Park na maaari itong matagalan sapagkat si Jinho ay kasangkot sa isang kaso ng pagpatay at ang biktima ay si Eri. Higit pa rito, naganap ang krimen eksaktong isang buwan na ang nakalilipas. Ngayong araw, nahilo si Sojin nang marinig ito dahil kagabi lamang sinabi ni Eri na ngayong araw siya pupunta kay Jinho upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina. Kapag napatay si Eri, hindi na mababago ang tadhana. Nagmamadaling pumunta si Sojin sa bahay ni Jinho at kinilabutan nang makita ang tape ng pulisya sa pinto. Paulit-ulit siyang tumawag ngunit walang koneksyon. Sa sandaling yun, si Eri ay unti-unting naglalakad patungo sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, tinitingnan ni Sojin ang mga alaala ng kanyang anak habang hawak ang mga gamit nito. Noon, si Dabin ay isang maunawain na bata. Kahit na mayroon siyang makating pantal sa buong katawan at labis na hindi komportable, hindi siya nagrereklamo. Ngunit ngayon, sinermonan pa siya ni Sojin sa pagiging hindi komportable at hindi nagsasabi nito. Nagtanong si Dabin kung nag-aaway ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Humarap si Sojin at nakita si Dabin na pinipigilan ang kanyang mga luha. Sinabi niyang ayaw lamang niyang makita na nag-aaway ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Lumabas na sa tuwing nag-aaway si Sojin at ang kanyang asawa, naririnig ito ni Dabin at niyayakap ang manika habang iniisip kung siya ba ay naging pasaway kaya nag-aaway ang kanyang mga magulang. Sa bawat pagkakataong naiisip ni Sojin ang pagkapatay sa kanyang mabuting anak, lubos siyang nagsisisi sapagkat hindi niya naipaliwanag sa kanyang anak na hindi talaga sila nag-aaway dahil sa kanya. Biglang napagtanto ni Sojin na hindi na siya maaaring manatiling nakababad sa nakaraan dahil ngayong gabi ay papatayin si Eri at siya ang huling pag-asa ni Dabin. Sa gabi ng Setyembre 24, pinunit ni Sojin ang tape sa pinto ni Jinho at binuksan ang pinto upang pumasok sa magulong bahay. Hindi siya nakatiyak hanggang sa makita ang mga mantsa ng dugo sa dingding at ang mga marka ng tisa na nagpapakita ng pinangyarihan ng krimen na tiyak na mamamatay si Eri ngayong gabi. Sa sandaling yon, may kumatok sa pinto. Ito ay si Eri mula Agosto 24 na kumatok sa pinto ni Jinho. Nang makita niya ang mga sapatos na balat sa pinto, sinubukan niyang sumilip sa loob. Hindi niya alam na may nakatagong misteryosong tao sa likod ng dingding. Dahil naramdaman ni Jinho na malalantad na siya, mabilis niyang hinila si Eri papasok ng silid. Nakakagulat, inisip din ni Sojin ang magiging kapalaran ni Eri. Dinampot ni Jinho ang maso. Nang akalain ni Sojin na tiyak na mamamatay si Eri, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Unti-unting naglaho ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Nagsimulang magbago ang ayos ng silid at pagkatapos ay naging mas kakaiba ang kusina. Ang maso na hawak ni Jinho ay bumalik sa dati nitong pwesto. Lumabas na dumating si John Wook upang iligtas si Eri sa oras. Walang tigil silang hinabol ng misteryosong tao. Pagdating nila sa isang eskinita, dumampot si John Wook ng paso sa gilid ng kalsada at inihagis ito sa misteryosong tao. Tumama ito sa kanyang mukha at doon na rin nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang taong ito ay ang driver ni Sojin. Lumabas na nakarating si John Wook sa oras dahil naiwan ni Eri ang kanyang telepono sa tindahan at nais niya itong isauli. Eksaktong alas 10:33, nagsimulang magring ng tuloy-tuloy ang telepono ni Eri at ito ay isang text mula kay Sojin na nagsasabing mamamatay si Eri ngayong gabi sa bahay ni Jinho. Agad na nagpanik si John Wook at tumakbo papunta roon. Misteryosong nawala rin ang tape sa sahig na mas lalong nagpalito kay Sojin. Upang siguruhin kung patay na ba si Eri, mabilis na bumalik si Sojin sa kanyang sasakyan at tinawagan si Police Officer Park upang magtanong tungkol sa kaso ng kanyang ina na nangyari noong Agosto 24 sa Shinhan Ward. Ngunit nagbago na ang kasong yun.
Ganap na nawala ang alaala ng lahat tungkol sa kaso ni Eri. Kumpirmado ni Police Officer Park na walang kasong kinasasangkutan si Eri at tinanong kung nagkakamali si Sojin. Gayunman, mayroong kaso na may biktimang si Eri ngunit hindi ito naganap sa petsang 24 at nagbago rin ang lugar ng krimen. Lubos na nalito si Sojin at nais pang magtanong ngunit tumanggi nang magsalita si Police Officer Park at ibinaba ang tawag. Mabilis na kinuha ni Sojin ang kanyang telepono upang hanapin ang impormasyon. At totoo nga, mayroong kaso ng bangkay ng isang babae sa Roxham Ward. Kaagad niyang tinext si Eri na ang oras ng kanyang kamatayan ay naantala ng isang araw at mapapatay siyang muli kinabukasan. Sa sandaling yun, biglang naalala ni Eri ang kanyang kabataan. Yumao ang kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nang makita niyang tahimik na umiiyak ang kanyang ina sa sulok ng silid, marahan lamang niyang isinara ang pinto at umalis. Sa tuwing namimiss niya ang kanyang ama, palihim lamang niyang tinatawagan ang lumang numero nito. Pagkaraan ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng kanyang ina, kahit masaya o malungkot ay tinatawagan nito at iniiwanan ang mensahe sa numero ng kanyang ama, gaya ng pagpaalam na siya ay nagtapos ngayong araw. Kahit matagal nang wala ang kanyang ama, patuloy niyang ginagawa ito upang aliwin ang sarili. Nang isang araw ay may sumagot sa numerong tinawagan niya ng libu-libong beses, naramdaman niyang ang pagtulong kay Sojin ay tila pagtulong din sa sarili. Nang muling magkita sina Eri at Sojin noong Agosto, sinabi niya na kahit wala ang peking mga dokumento, naniniwala si Jinho na namatay ang kanyang anak dahil kay Sojin. Kaya't balak nitong dukutin si Dabin. Ngayon ay wala ng oras si Sojin at kinakailangan niyang makita agad si Jinho upang pigilan ang trahedyang ito ngunit tinanong lang niya si Eri kung natapos na siyang magsalita at kung matigas ang ulo ni Jinho. Nakita ni Eri na hindi siya pinaniniwalaan ni Sojin. Kaya inisip niyang baka makinig ang asawa nito. Kaya pumunta si Eri sa villa ni Sojin upang hanapin ang kanyang asawa. Sa sandaling yon, sumakay si Hyunchae sa isang taxi. Agad na sinundan ni Eri si Hyunchae hanggang sa isang apartment. Nang tatawagan na sana ni Eri si Hyunchae, bigla niyang nasaksihan ang isang nakagugulat na tanawin. Isang makisig na lalaki ang bumukas ng pinto upang salubungin si Hyunchae. Pagkatapos ay nagyakapan ng dalawa at pumasok sa apartment. Ang lalaking yun ay si Secretary John. Ngunit hindi lamang pagtataksil ng asawa ang naranasan ni Sojin, kundi pati ang pagkakasangkot niya sa isang investigasyon ng pulisya dahil pinag-iinalaan siyang peke ang mga dokumento ng inspeksyon ng materyales sa konstruksyon. Dahil sa kakulangan ng ulat ng pagsusuri mula sa may awtoridad, nanganganib si Sojin na kasuhan at may pakulong. Sa kabutihang palad, nakatulong ang payo ni Eri na nakapagpabago ng katotohanan. Sa Agosto, nabahala si Sojin sa posibleng problema sa mga dokumento kaya nagmamadali siyang bumalik sa kumpanya upang magsuri. Natagpuan niya ang ilang kahinaan sa mga papeles. Kaagad niyang inihanda ang proseso ng inspeksyon ngunit hindi niya maalala kung saan naroroon ang bagong sertipiko kaya tinawagan niya si Secretary John upang hanapin ito sa bahay. Sa kasamaang palad, sinabi ni Secretary John na hindi niya makita ang bagong dokumento. Nang ibalik ng opisina ng Paiskal ang telepono kay Sojin, bigla itong inagaw ni Secretary John. Samantala, dumating na si Eri sa apartment. Habang magpipitulian na sana siya sa doorbell, tumama ang orasan sa 10:33 at tumunog ang telepono para sa mensaheng natanggap niya. Ito ay ang babala ni Sojin kagabi na naantala ang kamatayan ni Eri ng isang araw at bukas siya mamamatay sa apartment 60 Sham. Tumingala si Eri at napansin na ang silid sa harap niya ay 60 Sham. Nakatanggap din siya ng mensahe mula kay Sojin na huwag siyang papasok sa apartment 60 Sham kung nais niyang hindi mamatay ngayong gabi. Kinabahan si Eri at agad na tinawagan si Sojin. Ngunit nasa kamay ni Secretary John ang telepono ni Sojin. Nagmamadaling tinangka ni Sojin na agawin ito ngunit walang hiya itong ibinaba ang tawag sa harap mismo ni Sojin. Sa loob ng apartment, napansin ni Secretary John ang kilos sa labas. Nababahala si Sojin at gustong sabihan si Eri na tumakas kaya tinangkang agawin ang telepono. Nakalapit na si Secretary John sa pintuang bakal. Eksaktong 10:34, nakuha ni Sojin ang telepono ngunit hindi pa rin siya nakatawag. Pinilit buksan ni Secretary John ang pinto ngunit sa kabutihang palad, nakapasok sa elevator si Eri sa tamang oras. Sa kalagitnaan ng gabi, kumilos na rin ang Sojin mula Agosto at humiling sa awtoridad na ipadala kaagad ang sertipiko ng inspeksyon. Dumating ito sa oras kaya muling nabago ang kasaysayan. Isang bagong sertipiko ang lumitaw sa tumpok ng mga file kaya nalinis ang pangalan ni Sojin sa kaso ng pamemeke ng dokumento. Noon lamang nalaman ni Sojin mula Setyembre na si Secretary John pala ang nagpeke ng dokumento upang saktan siya, at hindi niya inasahan na may relasyon din ito kay Hyunchae. Dahil sa dilim ng lugar at walang suot na salamin si Secretary John, alam lamang ni Eri na nagtataksil si Hyunchae ngunit hindi niya alam na may kaugnayan din si Secretary John sa mga pangyayari. Noong Setyembre, nagtungo si Sojin sa apartment sa Roxham Ward ngunit walang tao sa loob. Nakipag-usap siya sa tagapamahala at nagkunwaring nasira ng residente ng apartment 60 Sham ang kanyang sasakyan upang makuha ang numero ng telepono ng may-ari.
Nang ipasok niya ito sa kanyang telepono, nalaman niyang ito ay numero ng kanyang driver. Natiyak ni Sojin na ang gustong pumatay kay Eri ay ang kanyang driver ngunit hindi niya alam na ang tunay na utak ay si Secretary John na planong kuhanin ang lahat ng ari-arian ni Sojin at magtungo sa ibang bansa. Eksaktong alas 10:33 ng gabi, nakatanggap si Sojin ng mensahe mula kay Eri na may kasamang video na kuha ni Gon UK malapit sa bahay ni Han Che. Nang buksan ito ni Sojin, nakita niyang ang tao sa video ay ang kanyang driver. Sinabi niya kay Eri na ang taong 2 beses na sumubok pumatay sa kanya ay ang driver. Kinabukasan, gumawa ng plano si Sojin. Nagkunwari siyang magpapaayos ng sasakyan ng kumpanya at inutusan ng driver na ihatid siya sa isang lugar. Pagdating doon, pinaalis niya ang driver at ikinabat ang GPS tracker sa ilalim ng sasakyan. Kinagabihan, nagpadala ng signal ang GPS na ang kotse ay nasa highway kaya sumunod si Sojin hanggang sa isang abandonadong bodega ngunit biglang nawala ang signal. Naglakad siya sa dilim at nakarating sa isang inabandonang greenhouse kung saan nakita niya ang nakabiting bangkay ng ina ni Eri. Lubos siyang nasindak at halos mawala ng malay. Tumawag ang telepono niya at tinanong ni Eri kung paano nalaman ang impormasyon sa driver ngunit agad niyang sinabi ang natuklasan niya ukol sa bangkay. Nabigla si Eri at nagtaka kung bakit hindi tumakas si Sojin sa panganib. Ginamit ni Sojin ang ilaw ng telepono upang makakuha ng ilang larawan, pagkatapos ay lumapit sa bangkay at kinuha ang ilang papel mula sa bulsa nito. Balak niyang tawagan ng pulisya gamit ang telepono ngunit naisip niyang baka siya mapaghinalaan kung makita siya roon sa kalagitnaan ng gabi kaya pumunta siya sa pampublikong telepono, binalot ang receiver ng panyo, at saka tumawag sa pulisya. Hindi niya alam na may nagmamasid sa bawat kilos niya. Sinundan ni Sojin ang lokasyon sa GPS hanggang sa terminal ng bus ngunit natuklasan niyang nakakabit ito sa hulihan ng bus at sira na ang sirkito. Pag-uwi, tiningnan niya ang papel at nalaman na ito ay resibo ng bank transfer na may nakasulat na numero ng account. Sa tulong ng kakilala niyang manager ng bangko, nakuha niya ang numero ng telepono ng may-ari ng account. Nang tawagan niya ito, isang matandang lalaki ang sumagot. Tinanong niya kung sino ang naglipat ng pera 2 araw na ang nakalipas, at sinabi nito ang pangalan ng ina ni Eri. Lubos itong ikinagulat ni Sojin at agad siyang huminto sa gilid ng kalsada upang kumpirmahin sa larawang ipinadala ni Eri at sa kuha niya kagabi na ang pumatay sa ina ni Eri ay ang driver. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Eri na pumasok sa bangko ang 100 milyong won sa account ng kanyang ina. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking halaga kaya nagtungo siya sa bangko upang magtanong kung sino ang naglipat ngunit tumanggi ang bangko na magbigay ng impormasyon. Sa kabutihang palad, may kaibigan si Gon UK sa bangko at natuklasan nilang ang naglipat ng pera ay ang driver ni Sojin. Pagsapit ng alas 10:33 ng gabi, muling nagkonekta ang tawag mula sa nakaraan. Tinanong ni Eri kung ligtas ang kanyang ina ngunit hindi alam ni Sojin kung paano ito sasabihin dahil hindi niya masabi ng direkta na patay na ang ina nito. Walang nagawa si Sojin kundi sabihan si Eri na makinig ng mabuti. Sa ngayon, maaari lamang niyang hanapin ang kinaroroonan ng ina ni Eri matapos ang 14 ng Setyembre. Ngunit kailangang matagpuan ni Eri ang kanyang ina bago sumapit ang 26 ng Setyembre. Matapos makinig, nagsimulang magduda si Eri. Bakit kailangan niyang hanapin ang kanyang ina bago sumapit ang 26 ng Setyembre? Ano ang mangyayari kung hindi niya ito matagpuan? At tama nga ang hinala ni Eri, pinaslang ang kanyang ina. Masakit sa loob ni Eri ang isulat ang mga address na pinagdalhan sa kanyang ina matapos ang 14 ng Setyembre. Mas malaking pagkagulat ang dumating kinabukasan. Biglang nakatanggap si Sojin ng tawag mula kay Police Park na nagsabing ang pumatay sa kanyang anak ay gumawa ng isang malaking kamalian. Lumabas na natagpuan na noon ni Secretary Jang si Jinho. Sinabi nito na napakalungkot ng buhay ni Jinho. Ang panganay na anak ni Jinho ay namatay sa sunog sa parke. Ang bunsong anak naman ay may malubhang sakit sa baga at nakarete. Kung ayaw ni Jinho na magdulot ng kapansanan sa anak, papatay siya sa utos ni Secretary Jang. Sa ganoon, makakakuha ng transplant sa baga ang bunsong anak ni Jinho. Sa bilangguan, labis ang pagsisisi ni Jinho kaya tinawagan niya si Sojin. Nakipagtipan si Jinho na makipagkita kinaumagahan upang isiwalat ang tunay na utak. Ngunit kinaumagahan, nakatanggap si Sojin ng balita mula kay Police Park na si Jinho ay gumawa ng isang malaking kamalian. Pagkaputol ng tawag, tumawag naman ang may-ari ng restaurant. Nakita raw niya si Sojin na naghahanap ng isang babae ilang araw na ang nakalipas. Ngayon lamang naalala ng may-ari na pumasok ito sa kanyang tindahan. Sinabi niyang sumakay siya ng bus papunta doon. Maaaring may bakas sa lugar ng pinagmulan. Ayon sa may-ari, pumunta si Sojin sa isang motel malapit sa estasyon ng bus. Doon nalaman ni Sojin na nanirahan ang ina ni Eri sa kwarto 305 sa loob ng isang buwan. Pagkapasok ni Sojin sa kwarto, tumawag si Police Park. Tinanong siya kung ano ang ginawa niya sa gabi ng 26 ng Setyembre. Agad na nabahala si Sojin. Sa halatang bakas ng pagsakakal sa katawan ng ina ni Eri, natukoy ng mga forensics na hindi nagpakamatay ang biktima. Mas nakakagulat, may natagpo ang espesyal na clip ng kurbata sa bibig ng biktima.
Souvenir ito mula sa kumpanya ng konstruksyon na pinagtatrabahuhan ni Sojin at nakaukit pa rito ang kanyang pangalan. Hindi maipaliwanag ni Sojin kung bakit nagpakita ang signal ng kanyang telepono sa lugar ng krimen. Lubos siyang nataranta nang maalala na sa mismong araw na yun, nahulog ang clip sa kurbata sa loob ng kotse ng driver. Pinakiusapan ni Police Park si Sojin na sumuko, ngunit kung mahuhuli siya ngayon, hindi niya maililigtas ang kanyang anak. Nang palibutan ng pulis ang motel, naipit si Sojin. Napilitan siyang umakyat sa balkonahe sa ikatlong palapag at walang ingat na tumalon. Malubha ang pinsala sa kanyang binti. Sa huli, hindi niya nakatakas sa pagkakaaresto. Ngunit may kakaibang nangyari pagkatapos noon. Unti-unting naglaho ang lahat. Noon pala, may naganap na nakakapangilabot na pagbagsak ng gusali sa nakaraan. Pagpasok ni Sojin sa banyo, nagsimulang mabitak ang pader sa tabi nito. Matindi ang pagyanig sa buong gusali. Lahat ay nagkagulo at nagtakbuhan ngunit nagpatuloy ang trahedya. Dalawang gusali ang gumuho sa isang iglap. Naipit si Sojin sa banyo at nalugmok sa kadiliman. Nagtitiis siya ng gutom at uhaw sa loob ng 31 araw. Pagkatapos noon, naligtas siya at naging huling nakaligtas. Kagaya na ngayon ni Eri, nakakaranas siya ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ngunit matatapos din ito, pinunasan ni Eri ang kanyang luha at nag-text kay Sojin. Kapag lumipas na ang dilim, muli tayong magkikita. Matapos linisin ang kanyang silid, nag-text si Eri sa kaibigan na gusto niyang hanapin ang kanyang ina. Mabilis silang nagtungo sa restaurant na binanggit ni Sojin. Nagpakita ang himala. Nakita nila ang ina ni Eri na naglalakad papalapit sa kanila. Agad na nagbago ang kasaysayan. Nawala ang lahat ng bakas kaugnay sa pagkamatay ng ina ni Eri. Sa oras na yun, tiyak ni Sojin na si Eri ang nagligtas sa kanya. Upang tiyakin na ligtas ang ina ni Eri, pumunta si Sojin sa himpilan ng pulis. Sinabi ni Police Officer Park na wala siyang kilalang tulad ng ina ni Eri. Nakahinga ng maluwag si Sojin. Naging panatag na ang kanyang loob. Sa pagbago ng kasaysayan, nagbago rin ang alaala ng driver. Nangangahulugan ito na hindi natuklasan ang GPS na inilagay ni Sojin sa kotse. Nang suriin ni Sojin ang data ng GPS, nadiskubring nasa ospital ang driver sa araw ng krimen ni Jinho. Hindi ito maaaring pagkakataon lamang. Agad na nagtungo si Sojin sa ospital. Ayon sa bakas sa pinangyarihan, mula sa bubong ng ospital tumalon si Jinho. Ngunit may sugat sa binti si Jinho at nakaposas pa. Hindi niya magagawang akyatin at lampasan ang mataas na harang. Ayon sa balita, tumalon si Jinho alas 10 ng umaga. Samantala, nasa ospital ang driver mula alas 9:30 hanggang alas 10:09. Pinatutunayan nitong ang driver ang pumaslang kay Jinho. Kinabukasan, nagyaya ang ina ni Eri na dalawin ang kanyang ama. Sa daan, pinapanta muna siya ng ina upang bumili ng bulaklak. Pagbalik, isang pirasong papel lamang ang naiwan sa upuan. Nakasaad dito na huwag nang hanapin ni Eri ang kanyang ina. Sa ganoon lamang sila mabubuhay. Bagaman hindi niya lubos na naunawaan, alam niyang may mali sa ina. Takot si Eri na muling saktan ng driver ang kanyang ina. Dahil sa takot, nagpunta siya kay Gun UK. Binigyan siya nito ng stun gun na 80,000 volts. Sinundan ni Eri ang kotse ng driver. Dinala siya sa isang eskinita at inilabas ang kanyang sandata. Sa panahong ito, lumabas ang nakaraan ng kabataan ni Hyunchae. Binuksan ni Hyunchae ang pinto at nakita ang isang bote ng alak sa sahig. Aksidente niyang itinapon ang kanyang kamisete rito. Hindi inaasahan, nasunog ang dyaryo. Hinawakan ni Hyunchae ang bakal upang harangan ang pinto. Hindi na niya matiis ang kanyang amang lasenggo. Inakala niyang sa sunog magtatapos ang lahat. Ngunit makalipas ang 20 taon, dumating sa kanya ang matandang lalaki na may peklat. Nakilala agad ni Hyunchae ang amang inaakalang namatay sa apoy noon. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng mensahe na maghanda ng 10 bilyong won kung hindi ay mamamatay silang dalawa. Kaya agad siyang naghanda ng plano sa pagtakas. Sa morgue, nakakita siya ng bangkay na kaedad ng kanyang anak at inalis ang isang hibla ng buhok. Hinahanap niya ang lugar na hindi kita ng kamera sa tulay. Mula sa posisyon ni Hyunchae hanggang kay Secretary John may mga mensahe para kay Sojin kahit saan. Kailangang paniwalain ni Hyunchae si Sojin na nagpakamatay siya upang magtagumpay ang kanyang plano. Ang natitira na lamang ay maghintay hanggang sa hapunan pagkalipas ng 3 araw. Ngayon, muli na namang nawala ang ina ni Eri. Napagtanto niyang may 2 paraan lamang para mailigtas ito. Patayin ang driver o pigilan si Jinho sa pagkidnap kay Daban. Dahil parehong pinatay ng driver ang ina ni Eri at si Jinho, patunay ito na magkakaugnay ang kapalaran ng ina ni Eri at ni Daban. Ngunit napakahirap patayin ng driver. Kaya't wala silang ibang magagawa kundi pigilan ang pagkidnap kay Daban. Nang makontak ni Eri si Daban, nadiskubring palagi itong may hawak na teddy bear. Kaya bumili si Eri ng kaparehong teddy bear ngunit may nakatagong GPS. Palihim siyang pumunta sa kindergarten upang ipalit ang laruan ni Daban. Kinagabihan, binuksan ni Sojin ang kanyang telepono at nagulat nang makita ang signal ng GPS. Gayunman, pinalitan ni Eri ang teddy bear noong Agosto.
Habang Setyembre na ngayon, nangangahulugan itong lumipas na ang isang buwan. Ilang araw na ang nakalilipas, natagpuan ng mga pulis ang teddy bear ni Daban sa tabi ng ilog. Kaya maaaring ang kasalukuyang GPS signal ay mula kay Eri. Nagmadali si Sojin patungo sa himpilan ng pulis upang kunin ang mga gamit ni Daban. Ngunit hindi niya nakita ang GPS device sa loob. Pinatutunayan nito na ang locus yung ipinapakita sa telepono ay kung saan naroon ang teddy bear. Buong buo pa rin ang teddy bear. Maaaring buhay pa si Daban. Magdamag na nagmaneho si Sojin at sinundan ng impormasyon mula sa GPS patungo sa lokasyon. Kinabukasan, natagpuan ni Sojin ang isang resort 500 kilometro mula sa lungsod at dahan-daang lumapit sa villa. Dito, narinig muli ni Sojin ang pamilyar na tugtugin. Ang kantang laging tinutugtog ng kanyang asawa. Labis ang pagkabigla ni Sojin sa sumunod na eksena. Naroon ang kanyang mabuting anak at mabuting asawa. Naisip niyang ito ay magiging masayang pagkikita. Ngunit di inaasahan, tumakbo ang kanyang anak patungo kay Secretary Jiang. Lubos na nagulat si Sojin sa eksenang yon. Sa sandaling yon, sumulpot ang driver at binugbog siya mula sa likod. Napakabangis ni Han Jae na hindi pinansin ang kanyang asawang binubugbog. Mas nakakagalit pa, yumuko ang driver upang tingnan kung humihinga pa si Sojin. Nang makita nitong buhay pa si Sojin, muling binugbog niya ito. Pumikit si Sojin sa Setyembre. Malamig na tinanong ni Han Jae kung hindi pa ba patay si Sojin. Bahagyang naawa si Secretary Jiang at iminungkahing dalhin siya sa ospital. Ngunit sinabi ni Han Jae na ayaw niya ng kawalan ng katiyakan. Kaya kailangan niyang patayin si Sojin kaagad. Sinubukan itong gawin ni Han Jae mismo ngunit pinigilan siya ni Secretary Jiang at sinabing siya na lamang ang papatay kay Sojin sa ibang pagkakataon. Pagkaalis ng dalawa, iminulat ni Sojin ang kanyang mga mata. Peke lamang pala ang kanyang pagkamatay. Damaloy ang kanyang luha sa galit. Ngunit kahit paano, alam na ni Sojin na ito ay pakanan ng kanyang asawa at ni Secretary Jiang. Naisip ni Sojin na ngayon, si Eri lamang ang kanyang mapagkakatiwalaan. 3 araw nang walang contact si Eri kay Sojin kaya sigurado siyang may nangyari sa kanya. Hindi naghihintay ang oras. Ngayon ay ika-5 ng Setyembre. Bukas ay ang araw ng pagkidnap kay Dabin. Kaya nagpasya si Eri na kumilos ng mag-isa. Kinabukasan, pumunta si Eri sa villa ni Sojin upang mag-post ng abiso tungkol sa nawawala. Naghati sila ng gawain ni na John Yak at Su Chung. Susundan ni John Yak si Jinho. Babantayan ni Eri si Dabin. Magpapanggap naman si Su Chung bilang dispatcher. Alas 6 ng gabi, sumakay si Jinho sa taxi. Sinundan siya ni John Yak gamit ang motorsiklo. Muling naulit ang kasaysayan ng mabasag ni Dabin ang baso. Pagkatapos sawayin ni Sojin si Dabin, lumapit si Secretary Jiang upang aliwin ang bata at sabihing may napakalaking manika sa ibaba. Kung mainip ito, maaari siyang bumaba upang maglaro. Nang magsimula ang party, ginamit ni Han Jae ang tunog ng biolin bilang senyal. Inutusan niya ang driver na kumilos. Sa oras na yun, dumating din si Jinho sa hotel at pumasok sa hagdanan. Hindi mapakali si Secretary Jiang sa Oktubre. Hawak ang hiringgilya at handa ng turukan si Sojin. Ngunit sa Setyembre, tinawag ni Eri si Dabin at napalingon ito. Nakita ni Secretary Jiang sa Oktubre na naglalaho ang katawan, kaya siya ay nataranta. Sa Setyembre, dumating ang mga pulis at agad na inaresto si Eri. Noon pa pala ay may plano na si Sojin. Kahit anong paliwanag ni Eri, nanatiling arogante si Sojin at mas pinaniwalaan ang sariling paghatol. Ipinaskil ang wanted poster sa pinto, kasama ng mga babala ni Eri tungkol sa nagbabalak magkidnap kay Dabin. Kaya't hindi naiwasang magbantay si Sojin. Maliban na lang kung baliw si Eri, siya ang kidnapper. Sinabi ni Eri na may ebidensya siya ng pagtitext kay Sojin. Ngunit natuklasan ng pulis na ang numero ni Sojin ay nabago lamang noong ika-5 ng Setyembre. Nangangahulugan itong na-activate lamang ang numero isang araw na ang nakalipas. Wala ring kasaysayan ng text sa telepono ni Sojin. Ang mas mahirap ipaliwanag, isang buwan na ang nakaraan ay kay Eri ang numerong ito. Kaya't ngayon si Eri ay talagang tuluyan ang itinuturing na baliw. Uminom ng alak si Secretary Jiang upang kumalma. Mabuti na lamang at nahuli niya si Eri sa pagkakataong ito. Kung hindi, malalaman ni Sojin ang tunay na plano ng pagkidnap. Ngunit habang pinag-iisipan ng driver, lalong naging mahiwaga ang lahat. Bakit eksaktong naroroon si Eri sa tamang oras at tamang lugar? Para bang alam na niya ang plano bago pa man ito maganap? Kinabukasan, pumunta si Secretary Jiang sa loob ng himpilan ng pulis upang hanapin ang isang kasabwat. Nakuha niya ang kasaysayan ng text ni Eri. Laking gulat niya nang makita ang nilalaman. Tugma ito sa mismong plano niya. Nabanggit pa sa mensahe ang apartment numero 600 at siyam na tinutuluyan niya. Bigla niyang naalala na noong gabi ng ika-24 ng Agosto, nag-text ang driver na tila naibunyag ang lokasyon ng apartment. Nang suriin ni Secretary Jiang ang kasaysayan ng mensahe, tumugma ang lahat. Napaalam pa na naglagay si Eri ng GPS device sa teddy bear ni Dabin. Nang ilagay ni Secretary Jiang ang account at password mula sa mensahe, matagumpay siyang nakapag-login.
Ang lokasyon ng GPS ay bahay ni Sojin. Hindi naniwala si Hoon-che sa mga ganitong kababalaghan. Ngunit nang buksan niya ang teddy bear, nabigla siyang makita ang GPS device sa loob. Sa sandaling ito, tuluyan siyang nataranta. Walang magawa si Eri sa Setyembre. Kahit anong ipaliwanag niya, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Sojin. Maging ang mga pulis ay iniisip na siya ay isang baliw. Sa una, akala ni Eri na kung mapipigilan niya ang pagkidnap kay Dabin, magiging maayos si Sojin sa Oktubre. Kailangan lamang niyang hintayin ang paliwanag nito. Ngunit hindi pa rin niya makontak si Sojin sa Oktubre. Kapag napakaraming nagkataon, tiyak na hindi yun nagkataon lang. Kaya tumakbo si Secretary Jang sa ospital upang hanapin si Jinho. Ngunit hindi niya inaasahan ang nakagugulat na balita. Sinabi ni Jinho na anak ni Songja si Eri. Si Songja ang taong pinaghahanap ng driver. Sa oras na yun, nakaramdam ng pagdududa si Secretary Jang dahil hindi niya kailanman narinig na binanggit ng driver ang taong ito. Hindi inaasahan ni Secretary Jang na nagtangkang itago ng driver ang bagay na ito. Simula dito, nagsimulang mabasag ang kanilang grupong tatlo. Sa mahalagang sandali, nagpakita si Songja. Pumunta siya sa presidente ng kumpanya ng konstruksyon dahil nagsalita si President Ju. Napoleon si Sojin sa Setyembre na bawiin ang kaso. Dahil dito, nakalaya si Eri. Pagkalabas niya sa tarangkahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sojin sa Oktubre. Nang siya'y inaresto, nawala si Sojin. Ngayon, matapos siyang makalaya, lumapit na ito sa kanya. Nagpahayag si Eri na hindi na siya kailanman magtitiwala sa kanya. Ngunit biglang narinig ang tawag pangliligtas sa kabilang linya. Lumabas na nagmamaneho si Sojin sa Oktubre. Bigla siyang naaksidente at agad dinala sa ospital. Samantala, namatay sina Han-jae at Dubin sa lugar ng insidente. Batay sa bakas ng mga gulong sa kalsada, natukoy ng pulis na ito'y sinadyang bangga. Nang muling makita ni Secretary Jang si Han-jae, malamig na bangkay na ito. Hindi makapaniwala si Secretary Jang na ang babaeng pinuprotektahan niya ay naruroon ng walang buhay. Noon pa nila plano na magtungo sa ibang bansa matapos ayusin si Sojin. Ngunit mahirap tanggapin ang ganitong katapusan. Ang ugat ng trahedya ay nagsimula nang matuklasan ni Han-jae ang isang lihim ni Sojin. Noong buwan ng Setyembre, nakita ni Sojin ang mga damit ng kanyang asawa sa aparador at biglang nakarinig ng kakaibang ingay. Nang marinig niya ang mga tunog na ito, malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang mga nabagong alaala ng nakaraan. Ngunit inisip pa rin ni Sojin na ito ay isa lamang guni-guni. Kaya agad siyang uminom ng mga pampakalma. Gayunman, nasaksihan ito ni Miss Han-jae. Dahil sa pag-uusyoso, hinanap ni Han-jae ang mga record medikal ni Sojin sa silid-aklatan. Noon niya natuklasang si Sojin ay dumaranas ng matinding post-traumatic anxiety disorder. 19 na taon na ang nakakalipas, katatapos lamang ni Sojin sa pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo at sumama siya sa kanyang ama sa lugar ng konstruksyon. Doon, hindi inaasahan, ay nasangkot siya sa pagguho ng isang gusali. Ang insidenteng yun ay kumitil ng 71 buhay at nakasakit ng hindi mabilang na tao. 20 araw matapos ang aksidente, iniisip ng lahat na si Sojin ay nailibing ng buhay at wala ng pag-asang mabuhay. Ngunit lingid sa inaasahan, matapos ang 31 araw ng pagkakabaon, siya ay natagpo ang buhay. Gayunpaman, tila masyado pa ring malupit ang tadhana, sapagkat matapos lamang niyang makaligtas sa kamatayan, nakatanggap siya ng malungkot na balita. Ang kanyang ama, hindi kinaya ang sakit ng pagkawala ng anak, ay nagpakamatay 3 araw bago siya nailigtas. Mula noon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Sojin. Pagkalipas ng 19 na taon, muling sinimulan ng proyekto at si Sojin ang inatasan ng pinuno na mamuno sa muling pagtatayo. Sa mismong seremonya ng pagbubukas, nakatagpo ni Han-jae ang isang lalaking may peklat na nagbanta na kung hindi siya magbibigay ng pera sa loob ng 1 linggo, ibubunyag nito ang lahat ng kanyang ginawang pagkakamali. Napilitan si Han-jae na muling buhayin ang plano na patayin si Sojin. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Secretary Jang na hindi na maisasagawa ang dating plano na dukutin si Dabin dahil noong Setyembre ay nakilala na ni Sojin si Jinho. Hindi lamang humingi ng tawad si Sojin kay Jinho kundi tinulungan pa nitong magamot ang sakit sa baga ng anak nito. Dahil dito, nagpasya si Jinho na tumigil na sa kalagitnaan ng trabaho. Noon naisip ni Han-jae na mas mabuting siya na mismo ang kumilos kaysa umasa sa iba. Kaya palihim siyang nagplano nang hindi nalalaman ni Secretary Jang. Pagsapit ng Oktubre, nang pumasok si Secretary Jang sa silid ng ospital, nakita niyang 3 araw nang walang malay si Sojin. Akala ni Secretary Jang ay patay na si Han-jae at nagtanong kung bakit buhay pa si Sojin. Inilagay pa niya ang kanyang kamay sa balbula ng oxygen at tinangkang patayin si Sojin ngunit pinakawalan din dahil kailangan niya ang katotohanan. Pagkatapos, kinuha ni Secretary Jang ang telepono ni Sojin. Eksaktong 10:33, biglang tumunog ang telepono. Ang Secretary Jang ng Oktubre ay nakipag-usap sa Secretary Jang ng Setyembre. Noon ninalaman na sa eksaktong oras na yun ay nagkakaugnay ang tawag na bumabalik sa nakaraan. Bago pa man makapagsalita si Eri, biglang sumulpot sa kanyang likuran ang Secretary Jang ng Setyembre at nakita itong hawak niya ang telepono.
Kinuha ito agad at pagkatapos ng tawag, nagsimulang magkaroon ng guni-guni ang Secretary Jiang ng Oktubre. Sa takot, itinapon niya ang telepono. Hindi siya makapaniwala na nakipag-usap siya sa sarili sa nakaraan. Pag-uwi, sinuri niya ang mga mensahe ni Eri at napansin na lahat ay ipinadala eksakto sa alas 10:33. Noon niya tuluyang naunawaan na totoo ang sinasabi ni Eri. Nadiskubre na niya ang sekreto ng tawag na bumabalik sa nakaraan at naisip nitong gamitin si Eri ng Setyembre upang mailigtas si Hyunchae. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan na naging sanhi ng aksidente sa gilid ng bayan. Mula sa mga bagay na nandoon, nakilala agad ni Secretary Jiang ang panlighter ng driver at agad niya itong pinuntahan. Sinaktan niya ito at sa takot ng driver, isiniwalat nito ang buong plano ni Hyunchae. 5 araw na ang nakakalipas ng palihim na makipagkita si Hyunchae sa driver nang hindi ipinapalam kay Jiang. Maingat na niyang ipinlano na mabangga at patayin si Sojin. Una, pinili niya ang isang tagong bahagi ng kalsada upang walang makasaksi. Alam din niya na si Sojin ay madalas uminom ng pampakalma na may side effect na antok. Habang nagmamaneho si Sojin, pinatigil siya nito sa nasabing lugar upang magpahinga. Plano niyang hintayin na makatulog si Sojin, ilabas si Dabin mula sa kotse, at pagkatapos ay diretsyong sagasaan ito ng driver. Ngunit hindi sila lumabas ng kotse ng araw na yun. Pagkaraan, kinuha ni Secretary Jiang ang telepono ni Sojin at nagpadala ng mensahe kay Eri. Ipinabatid niya na sa ika-9 ng Oktubre, si Sojin, ang kanyang asawa at anak ay naaksidente at namatay sina Hyunchae at Dabin. Umaasa si Secretary Jiang na pipigilan ito ni Eri. Ipinaliwanag din niyang malubha ang pinsala ni Sojin at hindi makapagsalita kaya siya ang magpapadala ng impormasyon. Kung kinakailangan, maaari umanong humingi ng tulong si Eri sa kanya at patayin ang driver bago ang ika-9 ng Oktubre. Nagduda si Eri dahil alam niyang masama si Secretary Jiang at hindi siya aatasan ni Sojin na patayin ang isang tao. Kaya nakatitiyak siya na hindi si Sojin ang nagpadala ng mensahe. Nang gabing yun, tinawagan ni Eri si Secretary Jiang at tinakat ito, dahilan upang ibaba niya ang telepono at burahin ang mga mensahe. Kinabukasan, dumating si Secretary Jiang sa ospital at bumulong kay Sojin na kung ayaw niyang mamatay ay magising na siya upang mailigtas si Hyunchae. Pagkatapos sabihin yun ay aalis na sana siya ngunit biglang hinawakan siya ni Sojin. Nakita ito ng nurse at tinawag ang doktor. Samantala, sa takot na mabunyag, ibinalik ng palihim ni Secretary Jiang ang telepono sa dati nitong lugar. Natuklasan din ng pulisya na may sleeping pill sa katawan ni Sojin, ng kanyang asawa at ng anak, nakapareho ng sedatibong iniinom niya. Lumabas din sa pagsusuri ng black box ng sasakyan na bago bumangga, hindi preno kundi sa linyador ang inapakan ni Sojin. Dahil dito, inakala ng pulisya na sinadya ni Sojin ang aksidente at siya ang gumawa nito. Naglagay ang pulisya ng mga gwardya upang bantayan siya araw at gabi. Sa ayaw man o sa gusto, nagising si Sojin ngunit nagtulog-tulugan pa rin siya upang magkunwaring walang malay. Isang araw, palihim siyang binigyan ng nurse ng isang papel at inilayo ang mga gwardya. Gumapang siya papunta sa paradahan at nakatakas ayon sa plano ni Secretary Jiang. Pagbalik niya sa apartment, biglang nawala ang kanyang alaala tungkol sa tawag na bumabalik sa nakaraan. Ngunit nag-aalala si Secretary Jiang dahil hindi siya pinapakinggan ni Eri ng Setyembre, at tanging si Sojin lamang ang makapipilit dito. Upang mapaniwala siya, isinalaysay ni Secretary Jiang ang lahat ng nalalaman niya. Kahit nananatiling may pagdududa si Sojin, tinawagan pa rin niya si Eri upang sabihin na magkakaroon siya ng aksidente at ang may sala ay ang driver. Kinabukasan, pinatawag ni Secretary Jiang ang driver at sinaktan nito ni Sojin. Sa takot, inamin ng driver na si Chairman Ju ang nag-utos ng lahat. Dito natuklasan ang tunay na pinuno ng lahat ng pangyayari at nabunyag na aksidenteng natuklasan ni Hyunchae na si Chairman Ju ay naghahanap sa ina ni Eri. Alam din ni Hyunchae na iniutos ni Chairman Ju sa driver na ilipat sa kanya ang 100 milyong won. Dahil dito, nakatiyak si Hyunchae na alam ng ina ni Eri ang kahinaan ni Chairman Ju. Nagpanggap si Hyunchae na mayroon siyang ebidensya upang siya ay ma-blackmail. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, malupit na inutusan ni Chairman Ju ang driver na tugisin si Hyunchae. Kaya sinunod ng driver ang plano ni Hyunchae upang saktan si Sojin. Binangga niya ang kanilang sasakyan bago pa makababa sina Hyunchae at Dabin. Pagkatapos ay tinurukan niya ng pampamanhid ang tatlo. Tinanong ni Sojin ang driver kung anong sikreto ang alam ng ina ni Eri. Ang alam lamang nito ay mayroon itong isang recording. Nang malaman ni Sojin ang katotohanan, lubos na nagbago ang kanyang pagtingin kay Secretary Jiang. Lumabas na 3 araw na ang nakakalipas ay naalala na ni Sojin ang lahat. Nagpanggap lamang siyang may amnesia upang makakuha ng impormasyon kay Secretary Jiang at kalaunan ay matagpuan ang driver. Noong Setyembre, biglang nakatanggap si Eri ng balitang nawala ng malay ang kanyang ina at kinailangang dalhin sa ospital. Agad pumunta si Eri upang dalawin ito. Ngunit nang ipinalimbag niya ang record medikal ng kanyang ina, nadiskubre niyang kinuha ang mga ito kahapon. Mabilis siyang nagtungo sa silid ng surveillance at nakita na ang driver ang kumuha ng mga record.
Lalo siyang nagulat nang makita sa video si Chairman Ju. Bigla niyang naalala ang nakaraan. Hindi kailanman binanggit ng kanyang ina ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Bawal din siyang makipag-ugnayan sa sinumang may kinalaman sa kumpanyang Jucham Construction. Noon lamang niya lubos na naunawaan na si Chairman Ju ang iniiwasan ng kanyang ina. Hindi nakarating si Sojin sa bahay ni Eri noong Oktubre upang hanapin ang recording file. Ngunit sa hindi inaasahan, naglabas ng bangkay ang mga pulis at ito ay si Eri. Sinabi na ni Eri sa kanyang ina na mamamatay siya sa susunod na buwan ngunit hindi ito pinaniwalaan. Pagkaraan ng isang buwan, tunay ngang nakita ng kanyang ina ang kanyang bangkay. Eksaktong 10:33, naganap muli ang tawag na bumabalik sa nakaraan. Ipinabatid ni Sojin kay Eri na siya ay papatayin sa ika-20 ng Oktubre. Pagkarinig nito, labis na nalito si Eri. Paulit-ulit na niyang nalalampasan ang kamatayan ngunit hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Nang tuluyan siyang kumalma, napagtanto niyang lahat ay nagsimula kay Chairman Ju. Kapag nakuha niya ang mga dokumento mula sa kanyang ina, mabubunyag niya ito. Gayunpaman, dahil sa takot ng kanyang ina sa kapangyarihan ni Chairman Ju, ayaw nitong ibunyag kung saan nakatago ang mga dokumento. Sinabihan nito ni Eri na kung may magtanong tungkol sa mga dokumento pagkalipas ng isang buwan, dapat niyang sabihin ang lahat. Sa tulong ni Jian-wook, natagpuan ni Sojin ng Oktubre ang ina ni Eri. Nang magkaharap sila, diretsyong sinabi ni Sojin na nangangalap siya ng ebidensya laban kay Chairman Ju at kailangan niya ang audio file mula sa kanya. Ngunit, dahil bagong nawala ng anak, nagdadalamhati ng husto ang ina ni Eri at wala sa kalooban na makialam. Nanatili siya sa katahimikan hanggang sa sinabi ni Sojin na maiintindihan niya ang lahat pagkalipas ng 1 minuto. Eksaktong 10:33 ng gabi, nag-ugnay muli ang tawag na bumabalik sa nakaraan. Narinig muli ng ina ni Eri ang tinig ng kanyang anak at agad na bumagsak ang depensa sa kanyang kalooban. Noon sinabi ni Eri ng Setyembre na dapat niyang pagkatiwalaan si Sojin sapagkat tanging sa pagbagsak ni Chairman Ju mababago ang kapalaran niya. Dahil sa takot na hindi ligtas ang ebidensya, 2 buwan na ang nakalilipas ay ibinigay niya ang lahat ng ebidensya kay Jinho. Kinaumagahan, dinala ng ina ni Eri si Sojin sa bahay ni Jinho ngunit magulo na ito. Noon naalala ni Sojin na ipinadala sa kanya ni Jinho mula pa noong Setyembre ang ulat tungkol sa sanhi ng pagbagsak ng proyekto ilang taon na ang nakalilipas. Dahil sa pangambang mapahamak si Jinho, tinawagan niya ito upang tumakas agad. Ngunit papel lamang ang kanyang natanggap at wala ang audio file. Kasunod nito, sinabi ng ina ni Eri ang katotohanan. 19 na taon na ang nakalilipas, matapos ang pagbagsak ng lugar ng konstruksyon, nakipagkita ang ama ni Sojin sa ina ni Eri at ibinunyag na si Chairman Ju ang pangunahing responsable. Ang audio file ang pinakamahalagang ebidensya na kanyang nakalap. Sinabi rin ng ama ni Sojin na bago mabunyag ang katotohanan, hindi siya gagawa ng padalos-dalos. Dito napagtanto ni Sojin na maraming nakatagong lihim ang pagkamatay ng kanyang ama. Noon pa mang Setyembre, pinaghinalaan na niya ito kaya sa tulong ng pulis na si Park, nakuha niya ang lumang case file. Natuklasan niya na nag-iwan ng hindi buong fingerprint ang salarin sa lugar ng krimen. Dahil limitado ang teknolohiya noon, bigo ang pulisya na makilala ang salarin. Ngunit ngayon, muling sinisiyasat ito gamit ang makabagong kagamitan. Mula rito, natuklasan ng pulisya ang totoong dahilan ng pagkamatay ng ama ni Sojin. Ilang taon na ang nakararaan, bago pa iulat ng kanyang ama ang mga kasalanan ni Chairman Ju, nakipagkita ito sa opisyal na namamahala sa pagsisiyasat ng pagbagsak ng gusali. Ngunit matapos ang kanilang pag-uusap, itinulak nito ang ama ni Sojin pababa sa hagdan. Siya ay si Pulis Chu Jong. Dahil matagal nang nangyari ang kaso, kahit may ebidensya ng fingerprint, mahirap nang hatulan si Chu Jong. Noon biglang naalala ni Sojin na nakatagpo niya si Chu Jong sa opisina ni Chairman Ju. Kaya malamang na si Chairman Ju talaga ang utak sa pagpatay sa kanyang ama. Sa wakas, natauhan si Sojin ng Setyembre nang makita niya si Eri na may suot na lumang relo na huminto sa oras na 10:33. Sa sandaling yun, nag-ugnay muli ang tawag mula sa nakaraan. Tinawagan siya ni Sojin ng Oktubre at ipinabatid na ika-23 ng Oktubre na at kung hindi mapipigilan ng aksidente bago ang ika-9 ng Oktubre, parehong mamamatay ang kanyang asawa at anak. Ang salarin sa parehong kaso ay ang driver. Kapag natalo nila ang utak ng krimen, mababago nila ang kasaysayan ni Chairman Ju. Pagkatapos ng tawag, tinitigan ni Sojin ng Setyembre ang relo na ibinigay sa kanya ni Eri. Noon naging malinaw sa kanya ang lahat. 19 na taon na ang nakalilipas, matapos gumuho ang gusali, nabaon din sa guho ang ama ni Eri at inihagis nito ang nag-iisang bote ng tubig kay Sojin. Binigyan siya nito ng pag-asang mabuhay. Huminto ang relo sa oras ng pagkamatay ng ama ni Eri at yun din ang kapalarang oras na 10:33. Ang relong yun ang nag-ugnay kay Eri at Sojin. Pagkatapos nito, gumawa ng plano sina Sojin at Eri. Nakahanap sila ng silid na may surveillance camera. Nagpanggap si Eri na taglay ang mga dokumento ng kanyang ina upang akitin ang driver sa isang negosasyon.
Magbibigay si Gun-ok ng panseguridad sa labas at mananatili si Sojin sa himpilan ng pulisya. Kapag nakalap na nila ang 10 patunay ng krimen ng driver, makikipagtulungan sila sa mga pulis upang ito ay hulihin. Ngunit kulang pa rin sila sa karanasan dahil hindi kumikilos ang driver ayon sa kanilang plano. Dinakip nito si Eri at dinala sa isang lihim na lugar. Nang magharap sila kay Pangulong Ju, mabilis nitong nabatid ang kanyang pakana. Nang mabunyag na wala sa kamay ni Eri ang mga dokumento, inutusan niya ang driver na tapusin na ito. Agad namang sumugod si Gun-ok upang pigilan siya ngunit agad din siyang napatumba. Mabilis na iginapos ng driver si Eri at isinakay sa sasakyan. Pagsapit ni Sojin kasama ang pulisya, naialis na si Eri sa lugar. Sa mga sandaling yon, nakatanggap ng tawag mula kay Jinho ang ina ni Eri ng Oktubre. Upang masiguro ang kaligtasan, hiniling nitong dalhin niya ang mga dokumento sa hotel sa gabi. Kaagad din itong ipinaalam ni Jinho kay Sojin upang kunin ang mga dokumento. Ngunit sa hindi inaasahan, napakatuso ni Secretary Jang kaya upang matagpuan si Sojin, sinundan niya ang kaibigan ni Eri na si Su Cham. Natuklasan ni Secretary Jang ang tirahan ng ina ni Eri. Sa sandaling yun ay nakita niya si Sojin na paparating. Nang umakyat si Sojin, agad na tumawag ng pulis si Secretary Jang. Biglang bumukas ang pinto ng silid ospital ng ina ni Eri. Nang siya ay lumingon, isang lalaki na nakadamit ng itim ang biglang sumugod at umatake sa kanya. Agad na tumakbo si Sojin ngunit nadatnan niyang walang tao sa loob ng silid. Nang makita ni Sojin ang dugo sa sahig, bigla niyang naalala ang lalaking nakaitim na kanyang nakasalubong paglabas ng elevator. Agad niya itong hinabol at napagtantong huminto ang elevator sa pinakamataas na palapag. Nakarating si Sojin sa oras at agad naglaban ang dalawa. Ngunit nasugatan si Sojin kaya mabilis din siyang natalo. Sa sandaling yun ay umalingaw-ngaw ang sirena ng pulisya. Nang marinig yun ng lalaking nakaitim, iniwan niya ang kanyang plano at nagmamadaling umalis. Mabilis namang nakarating ang mga pulis sa rooftop. Kahit nailigtas ni Sojin ang ina ni Eri, siya ay inaresto dahil sa hinalang pagpatay. Bumalik ang oras sa Setyembre at ginamit ng pulisya ang kamera upang matuntun ang kotse ng driver patungo sa isang kalyeng sangandaan. Ngunit biglang nawala ang kotse sa gitna ng kalsada at marahil ay pumasok ito sa lugar na walang surveillance camera. Bigla naalala ni Sojin ang sinabi ni Eri na sa ika-9 ng Oktubre ay magdudulot ng aksidente ang driver sa isang sangandaan na walang kamera. Pinatunayan nitong napili na ng driver ang lugar ng krimen bago pa man. Binuksan ni Sojin ang kanyang telepono upang hanapin ang address na yun. Samantala, inialis na ng driver mula sa kotse si Eri. Tinurukan nito si Eri ng pampamanhid at pinlano na gamitin ang aksidente sa sasakyan upang siya ay patayin. Ngunit dumating agad si Sojin. Nang makita ng driver ang masamang sitwasyon, mabilis itong tumakas. Hinabol siya ng pulisya at sa huli ay nahuli sa isang sangandaan. Pagkatapos ay may nangyaring kakaiba. Nang mahuli ang driver, nagbago ang lahat ng sumunod na pangyayari. Muling naisulat ang kasaysayan. Noong Oktubre, binuksan ni Sojin ang pinto at nakita si Dabin. Bumalik ang lahat sa simula at masayang tumakbo si Sojin patungo sa bahay ni Eri. Ngunit paulit-ulit niyang tinawagan ito ngunit walang sumasagot. Agad niyang tinawagan si John Yuk at napag-alaman na nasa ospital pa rin ang ina ni Eri. Patay pa rin si Eri. Walang nagbago sa kanyang kapalaran. Noon lamang napagtanto ni Sojin na hindi ang driver ang pumatay kay Eri. Kung hindi niya mapapabagsak si Chairman Ju, masasayang lamang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naalala bigla ni Sojin na sa kanyang pagmamadali ay nakalimutan niyang kunin ang mga dokumentong ipinadala ni Jinho. Hindi inaasahan na pumasok sa silid si Secretary Jang at kinuha ang bag ng dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito, natagpuan niyang puro dokumento tungkol sa lumang pagbagsak ng gusali ang laman. Aksidenteng nahulog ni Secretary Jang ang USB. Isinaksak niya ito sa computer at binuksan ang video. Lumabas na kahit nagbago ang kasaysayan, nanatiling buo ang alaala ni Secretary Jang. Naalala niya bigla na ipinakita sa kanya ng driver ang 2 pasaporte. Ang isa ay pag-aari ni Dabin at ang isa ay kay Hienche. Ibinunyag din ng driver ang plano ni Hienche na kapag naloko na niya si Chairman Ju at nakuha ang malaking halaga ng pera, hahayaan niya si Secretary Jang at aalis patungo sa ibang bansa kasama ang kanyang anak. Kaya pinuntahan ni Secretary Jang si Hienche at inihagis ang 2 pasaporte sa harapan nito. Napagtanto ni Hienche na nabunyag na ang kanyang plano kaya napilitan siyang umamin. Noong bata pa siya, sinunog niya ng buhay ang kanyang amain na Lasenggo. Nagsinungaling din siya na pinilit siya ng kanyang amain na tumakas kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit bulag na nagtiwala si Secretary Jang kay Hienche upang maiwasan ang abala sa hinaharap. Pumunta si Hienche sa bahay ng kanyang amain at sinadya niyang basagin ang salamin upang gumawa ng ingay. Nang marinig ito ng mga tao sa labas ay pumasok sila upang tingnan. Sa oras na yun, mabilis na nagtungo si Hienche sa sala. Nilagyan niya ng gamot ang bote ng alak at lihim na inisip na kapag may himbing nang natutulog ang kanyang amain ay isasagawa niya ang plano.
Katulad ng 18 taon na ang nakalipas, balak niyang sunugin ang kanyang amain. Ngunit nasapantahan nito ang kanyang pakana. Yumuko ito at tinanong siya kung ano ang kanyang binabalak. Hinawakan nito ang kanyang buhok, minura siya at tinakat, ngunit hindi siya sumuko. Ibinuko niya ang kanyang bibig at kinagat ang leeg nito. Dahil dito ay nagalit ito at binasag ang bote ng alak at ipinalo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay iginapos siya sa banyo. Habang bumibili ng alak ang kanyang amain, dali-dali siyang tumawag kay Secretary Jiang ngunit nakita ito ng kanyang amain. Lasing na ito at binuhusan siya ng gasolina. Sa mga sandaling yon, dumating si Secretary Jiang, binugbog ang kanyang amain at sinakal ito. Nang mawalan ito ng malay ay binitiwan niya ito. Habang tinutulungan ni Secretary Jiang si Hianche palabas, bigla itong kumuha ng kutsilyo at sumalakay mula sa likuran. Nagagawan sila sa kutsilyo. Nakita ito ni Hianche at sa takot ay tumakbo palayo. Nagpatuloy sa paglalaban si Secretary Jiang at ang amain ni Hianche hanggang sa parehong bawian ng buhay. Noong Setyembre, nakatanggap ng tawag ang ina ni Eri mula kay Jinho. Sa oras na yun, alam niyang napakahalaga ng dokumentong ito para sa kanyang anak na babae. Kaya sinabi niya kay Jinho na ibigay ang dokumento kay Eri. Agad namang pinapante ni Jinho si Eri sa kanyang bahay upang kunin ito. Ngunit ng gabing yun ay isang misteryosong tao ang pumasok ng palihim sa bahay ni Jinho. Pagdating ni Eri, nakita niyang nakahandusay si Jinho sa sahig. Bago yun, habang pinapatulog ni Jinho ang kanyang anak na babae, tinanong siya nito kung kailan siya gagaling. Niloko lamang ni Jinho ang kanyang anak at pinatulog na ito. Habang nakahiga pa lamang ito, may biglang kumatok sa pinto. Nang lumabas si Jinho upang tingnan, inatake siya ng isang lalaking nakadamit ng itim. Sa kabutihang palad ay malapit lamang si Eri kaya nag-text siya kay Jinho upang ipaalam na paparating na siya. Nang makita ng lalaking nakaitim ang mensahe, agad siyang tumigil at tumakbo palayo. Dahil dito ay nailigtas si Jinho ngunit siya ay malubhang nasugatan at tuluyang nawala ng malay. Ang pag-atake kay Jinho ay nagbago sa kasaysayan ng Oktubre. Dahil siya ay malubhang nasugatan at na-hospital, hindi na niya naibigay ang mga dokumento sa ina ni Eri. Nabura ang lahat ng proseso kaugnay ng mga dokumento at ebidensya. Eksaktong 10:33 ng gabi, nag-ugnay ang tawag na nagbabalik sa nakaraan. Ipinabatid ni Sojin kay Eri na patay na si Secretary Jiang. Ipinaalam din niya kay Eri na inatake si Jinho. Natanggap ni Eri ang impormasyon tungkol sa pumatay sa ama ni Sojin at nang tingnan niya ng mabuti ang larawan ay nakilala niya itong parehong lalaking nakaitim na nakita niya malapit sa bahay ni Jinho. Noon niya lamang napagtanto na ito ay tauhan ni Chairman Ju. Kahit ano pang pagsisikap ni na Sojin at Eri, kung hindi nila mapapabagsak si Chairman Ju ay mauuwi sa wala ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa kabutihang palad, sinabi ng anak ni Jinho kay Eri na nasaksihan niya ang ginawa ng mamamatay tao. Dahil sa saksi, naaresto ng pulisya si Ju Jong. Ngunit dahil pinuprotektahan siya ni Chairman Ju, hindi siya nagpakita ng takot. Ngunit sa hindi inaasahan, tinukoy ng anak ni Jinho si Ju Jong bilang may sala. Sa huli, napatunayan ng pulisya ang kanyang krimen. Ngunit maging ang driver o si Ju Jong ay mga tau-tauhan lamang ni Chairman Ju. Kapag isa ang naaresto, may kapalit kaagad na lalabas. Tanging sa pagbagsak ni Chairman Ju tuluyang malulutas ang lahat ng problema. Ipinaalam ni Eri kay Sojin noong Setyembre na mamamatay si Secretary Jiang pagkalipas ng isang buwan dahil nagbago ang kasaysayan ng pagkidnap kay Dabin. Ibig sabihin, para kay Sojin noong Setyembre, hindi kailanman nangyari ang pagkidnap. Sa sandaling yun, hindi pa alam ni Sojin na may problema si Secretary Jiang at si Han Che. Gayunpaman, ang epekto ng pagbabago sa kasaysayan ay kapag dumating ang oras ng isang pangyayari, likas pa ring lilito ang mga alaala. Noong ika-3 ng Oktubre, biglang nagkaroon si Sojin ng alaala na magkasama sina Secretary Jiang at Han Che sa resort. Kinagabihan din, tumawag si Han Che upang ipaalam ang kanyang plano sa paglalakbay. Noong ika-9 ng Oktubre, biglang naalala ni Sojin ang tawag sa kanyang hinaharap na sarili. Sa araw na yun, ang buong pamilya ni Sojin ay magkakaroon ng aksidente. Dahil dito, mariing tinanggihan ni Sojin ang plano ni Han Che. Kinabukasan, hinanap niya si Eri upang tanungin ang sanhi ng pagkamatay ni Secretary Jiang. Wala nang nagawa si Eri kundi sabihin na si Han Che ay may amain at si Secretary Jiang ay namatay kasama nito. Kinabukasan, nakipagkita si Sojin kay Secretary Jiang. Upang may layo siya kay Han Che, sinabi ni Sojin ang buong katotohanan. Binalaan din niya na kung hindi ito alis agad, papatayin siya ng amain ni Han Che. Habang nagmamaneho si Secretary Jiang, biglang sumulpot sa kanyang isipan ang masakit na mga alaala na parabang nangyari lamang kahapon. Lumalabas na yun ay ika-9 ng Oktubre, ang araw ng aksidente ng pamilya ni Sojin. Naalala ni Secretary Jiang ang lahat at nagmamadaling tumakbo sa bilangguan upang makita ang driver. Nais niyang malaman ang tinatago sa kanya ni Han Che. Ayon sa pahiwatig ng driver, natagpuan ni Secretary Jiang ang 2 pasaporte sa kotse at nakumpirma niyang matagal nang binalak ni Han Che na siya ay traidorin. Samantala, dahil naiwan sa bahay ang mga laruan ng anak ni Jinho,
Pumunta si Eri sa bahay ni Jinho upang hanapin ang mga ito. Doon niya aksidenteng nadiskubre ang resibo ng pagpapaiwan ng mga gamit. Hinulaan ni Eri na ang mga gamit na iyon ay mga dokumentong ebidensya. Sinundan niya ang address sa resibo at natagpuan na niya ang isang USB sa mga naiwan. Ngunit sinabi ng tauhan na kinuha yun ni Jinho noong Setyembre 25, 2 araw bago siya inatake. Alas 10:33 ng gabi noong Nobyembre 14, ipinaalam ni Eri kay Sojin na maaari lamang makuha ang ebidensya kapag nagising na si Jinho. Nagpadala siya ng larawan ng dokumento at USB. Dahil papalapit na ang kamatayan ni Eri, kinakailangan nilang kumilos agad upang mabago ang kanyang kapalaran. Nagdesisyon si Sojin na isakatuparan ng isang desperadong plano. Magkasamang kumilos sina Sojin mula Oktubre 15 at Nobyembre 15. Pumunta sila kay Chairman Ju alas 3:30 ng hapon. Sinabi ni Sojin mula Oktubre na alam niyang hindi nagtamo ng kahihiyan ang kanyang ama, kundi siya ay pinatay ni Chairman Ju. Idineklara ni Sojin mula Nobyembre na ang hinahanap ni Chairman Ju ay nasa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak ng gusali 19 na taon na ang nakalipas ay hindi aksidente kundi isang sabuatan. Si Chairman Ju ang nagtanim ng pampasabog upang buwagin ito. Ngunit hindi naniwala si Chairman Ju na may hawak na ebidensya si Sojin kaya pinaalis niya ito. Noon, nakatanggap naman ng tawag si Sojin mula Oktubre mula kay Eri na kunwari nakahanap na ng ebidensya. Sinadya niyang marinig ito ni Chairman Ju upang maghinala. Agad naniwala si Chairman Ju na nasa kamay ni Sojin ang ebidensya at tinanong kung ano ang gusto nito. Nagpakita si Sojin ng larawan at nakipagtipan ng pulong kinagabihan upang pag-usapan ng detalyado. Alas 10:30 ng gabi sa isang abandonadong gusali, magkasalungat na nagharap sina Sojin at Chairman Ju. Tinanong ni Sojin kung siya nga ba ang nagtanim ng pampasabog upang wasakin ang 4 na gusali. Malinaw na umamin si Chairman Ju at ipinasa ang sisi sa ibang kumpanya bago niya ito binili. Naniniwala si Chairman Ju na ang malakas lamang ang nagwawagi. Pinilit niyang ibigay ni Sojin ang mga dokumento. Hindi inaasahan, inilabas ni Sojin ang voice recorder at sinabing wala siyang ebidensya kundi ang pag-uusap nila, sapat para akusahan siya ng pagpatay. Itinulak si Sojin mula sa hagdan at nagtapos ang pag-uusap eksaktong alas 10:33. Nakunan ng video ni Eri sa kanyang telepono ang buong pangyayari. Binalak ni Sojin na dalhin ang recording sa pulisya ngunit dahil hindi pa nangyayari ang kaganapan, hindi sila maniniwala. Napilitan silang magplano muli. Kahit alam ni Secretary Jiang na nagtaksil si Han Che, pumunta pa rin siya sa bahay ng amay nito at sila ay nagpatayan. Noong Oktubre, nakatagpo ni Sojin ang ina ni Eri na pumayag na tumulong sa paghahanap ng ebidensya. Noon, nakatanggap siya ng balita na nakalaya ang driver kaya minadali nila ang plano. Muling tinungo ni Sojin si Chairman Ju at sinabing nasa kanya ang dokumento. Ipinakita naman ni Chairman Ju ang larawan ng dokumento sa USB. Lumalabas na sinundan ng driver si Eri at nakitang hindi pa ito napapasa sa iba. Tumawag ang ina ni Eri at sinabing nasa kanya ang gamit. Kung gusto ni Chairman Ju, dapat siyang makinig sa mga kondisyon nito. Pumayag si Chairman Ju na magpulong muli kay Sojin. Sa parehong lugar sila nagharap. Aminado si Sojin na wala siyang dokumento kaya nagalit si Chairman Ju at gustong siyang patayin. Biglang dumating ang mga pulis at inaresto si Chairman Ju. Tumakas ang driver. Pagkarinig ni Eri na nagising na si Jinho, agad siyang pumunta sa ospital. Ngunit bago masabi ni Jinho ang lokasyon ng dokumento, sinaksak siya ng driver. Sa paglilitis, iniharap ni Sojin ang recording bilang ebidensya ngunit itinanggi ito ni Chairman Ju. Inilahad ng abogado ang alibay nito noong Oktubre 15. Sa kritikal na sandali, dumating ang saksi na si Eri kasama si Jinho at ang mga dokumento. Nalaman na ginamit ni Eri ang stun gun upang pahinain ng driver at naaresto siya ng pulisya. Naipakita tuloy ang video ng ebidensya na 19 na taon nang nakatago. Lumabas na gabi bago bumagsak ang gusali, palihim na nagpahatid si Chairman Ju ng truck ng pampasabog sa lugar upang ipasa ang sisi sa kumpanya ng konstruksyon. Pagkatapos ng insidente, binili niya ang mga shares nito sa murang halaga at isinakripisyo ang 68 buhay para sa kanyang ambisyon. Matapos matuklasan ng ama ni Sojin ang kakaiba, kinausap niya si Chairman Ju at palihim na nag-record ng video. Sa huli, hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Chairman Ju. Pagkatapos ng paglilitis, umamin si Jinho na kasama niya sina Han Che at Secretary Jiang sa pagkidnap kay Dabin. Naaresto si Han Che. Nagkaroon ng malagim na katapusan si Secretary Jiang. Muling namuhay ng payapa sina Sojin at Eri. Hindi na nila kailangang maghintay ng alas 10:30 gabi-gabi. Dito nagtatapos ang pelikula ngayong araw. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.